Magandang umaga mga kaibigan. Ako muli ang inyong Tatay Dong. Meron tayong masarap na bangos na nabili ng aking anak. Ngayon, may request ko na ako magluluto. Ang gagawin natin pagluluto dito ay yung tinatawag na sinigang sa miso ng isdang bangos. Napakasarap nito. Maalala ko nga pala, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe o bago pa lang kayo sa aking channel, paki-subscribe naman po. At yung ating bell, paki-hit para laging update tayo sa magiging video natin. Ito po ang bangos na gagawin natin na masarap na pang-ulam na sinigang sa miso. Ang mga ingredients nito ay luya, bawang sibuyas, kamatis. Kaya lang yung pamilya ko ayaw nila ng luya. Kaya medyo alisin muna natin yung luya. So sibuyas, bawang, tapos gulay na tawag dito, mustasa. Meron tayong siling haba na kulay verde na talaga ginagamit sa pangsigang. So, ilalagay ko na ito at hugasan natin para masarap at magiging kain natin. Ito pong sinigang sa miso, napakabuting ito na may ulam ng mga taong sinisipon. Dahil maasin po ang sinigang sa miso, pero hindi naman siya sobrang asin. So ito yung ating bangos. Ang ating sili. Napakasimple lang po ang pagluluto nito. Yung ating sili, hiway na natin sa dalawang bahagi. Ang ating gulay, napakasimple din. Hugasan lang natin ang maayos para matanggal yung anumang uri ng dumi. O kaya naman kung mayroong sabihin na natin na mayroong uod ng gulay kasi hindi nawawala yan lalo na sa panahon na yun na tag-ulan. Talagang mga gulay ay minsan kapag hindi na-sprayhan ng insecticide, yan ay nagkakaroon ng uod. Pero sa mga mahusay na farmer, naalagaan nila ay magiging safety yung mga gulay na kanilang niladala sa mga pamilihan. Marami tayong mga farmers na mga magagaling. Kaya lang, nagkakataon na dala talaga ng kalagayan ng mundo na kahirapan talaga narating sa buhay ng tao. Lalo na ngayon, may mga kalamidad, mga pagbaha, yung mga bagyo na kalaban talaga ng mga nagtatanim. So ito na po yung gulay. Tatanggalin lang po natin yung dulo. Pagkatanggal ng dulo, iwain din sa dalawa. Ganun lamang po. Tapos, ito naman yung ating
Ito naman yung ating kamatis. Ilagay natin. Nasa inyo na po kung anong hiwa ang gusto nyo gawin sa kamatis. Kung mahalaga, may isahog natin ito ng maayos at masarap. Ganun ang kadali. At madali rin po itong maluluto. Natin sibuyas, baling isang sibuyas, yung iba kung maghiwa na sibuyas ay yung pinagis na natin na suka, pero ako po kung magluto hinihiwa ko siya ng pino-pino dahil ang kadalasan meron pong mga tao na kadalasan may mga tao na kung umano ng sibuyas ay hindi nila kinakain, lalo na sa mga bata. Pero ito, palibasa na magiging luto natin ay sinigang sa miso. Kinakailangan pakita yung sibuyas na yan. So, sunod naman natin ay bawang. Simple lamang pong paghahanda niyo. At simple din ang pagluluto. Marami na rin nakakaalam ng pagluluto ng sinigang sa miso na talagang mga eksperto masarap. Pero ito, kaya ko po ginagawa para maisama dun sa ating pagbablog. At ready na natin. Okay, meron na tayong bawang, sibuyas, kamatis. Kaya naman ay mantika. Kaunti lang ang kailangan para hindi masyado maging mantika. Ayan. Nawawala po yung ating sandok. Dahil paso yung anak ng sandok, marka na. At pwede na ba ang gamitin ito?
pakisuyo nung sandok. Kadalasan po ang pagigis po ng bawang at saka sibuyas, inuuna nila ang bawang. Pero ako po pagka nagluto nito, sabay po ang bawang at sibuyas. May naparagawin sa mga wala naman problema doon. At isusunod po natin ngayon ang sarap ng amoy. Kailangan po yung kamatis lutong-luto para pagka kinain, hindi siya malutong. Isunod po natin ay yung bangos. Pwede lang lahat. Ayan po, napaka-simple lamang ang pagluluto nito. At hindi po tayo mainit sapagkat madali naman po maluto ang bangus. Pinakailangan lang mag-brown ang bangus bago po natin lagyan ng sabaw. Yan po ay pamaraan po sa pagluluto ng sinigang samso. Okay, medyo naglalike lang na siya. Saka po natin siya lang muna sa bawal. Nagdagan natin ang konti dahil masarap ang sabaw. Ngayon po, papakuloy lang po natin siya. At pagkatapos na siya tumulo, saka natin ilalagay yung gulay ng mustasa at saka yung sili. Man po ako na pinapay. Ngayon po, nakulo na po yung ating pangulam.
Ilalagay na po natin ngayon yung gulay. Ayan. Meron pong basher ako kasama. Pinababas po dito. Tapos, gagawin muna natin yung magic sarap. Kasi na yung ginting. Ganun lang yan, dami yung mag-sarap. Pero ito ay galak ko na. Kaya kung tutusin, ito po ay ulam. Dapat gawin ganito. Ayun eh, kung ako lang mag-isa, ang kakain. Gusto ko ay maasim na maasim. Muli, papaguya natin siya. At pagka ito po ay kumulo sa loob ng 2 o 3 minuto, pwede na po natin siya ihain. Masarap po ng amoy, mga kaibigan. Talagang nakakagutom. Bihira lang kasi ako magluto nito. Ngayon kasama ko ang pamilya ko. Ngayon po ako nagluto nito. Pero nung panahon na ako ay nag-board lamang isa, talagang suwabe ang sa loob ng isang linggo, isang beses o 2 beses ako na nagluluto nito. Lalo na nung panahon yun, mura pa ang bangus. Yan, pakularan po natin. Mga 2 o 3 minuto, okay na. Ano ko, sa luto ko. Okay naman. Pero, ready pa rin. Ayan, tinutulungan po ako ng aking asawa. Tikman mo din. Patagin na. Mga dugod-dugod na. Okay na. Ayan, mga kaibigan, mga kasama, maaari na po tayong kumain ng tanghalian. Pero bago natin ihain ito, ipatitikin ko ang luto ko doon sa aking apo na napakasela ng panlasa. Ayan. Ano, okay ba? O ano? Ha? Okay na. Hindi naman napipilitan. Paano? Ha? Hindi naman daw napipilitan. At pumasa rin yung aking luto sa aking apo at asawa. Dahil kung ako lang ay always okay. Kasi ako ang nagluto. Kaya laging masarap para sa akin. Ayos. Pwede na po tayong kumain at iyaay na po natin yung aking niluto. Magandang tanghali po at maraming pong salamat.